Good morning. Tayo po ay nasa dakilang pagpapala ng Diyos. Ano nga ba yung dakilang pagpapala ng Diyos? Ito ang kaligtasang gawa mismo ng ating Panginoon. So nating natalakay ang biyayang ito. Una, ang pagbagsak ng tao. Ikalawa, ang epekto ng kasalanan sa tao. At ngayon, ating tatalakayin ang larawan ng pagbagsak ng tao. Pero bago lahat, atin mo nang i-refresh ang ating sarili pagdating po sa order of salvation and history of salvation. Yung kasaysayan po ng redemption at ang order of salvation. Now, mayroon akong gusto ipapakita sa inyo na yan, yung ating, di ko nakikita yung aking tuturo kahit wala pa, no? Ang ating talakay ngayon ay order of salvation. Paki-click po. Order of salvation. Wala. Sige. Yan ang order of salvation. At ito ay batay sa ating teksto, Romans 8:29 to 30, na ang pagkakasabi diyan ay sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Sa verse 30, inulit yung nasa una, at yung mga itinalaga. Pag sinabi natin itinalaga, alam natin yung pinili before the foundation of the world ay kanya namang tinawag. At ang mga tinawag ay itinuring niyang ganap, at ang mga tinuring na ganap ay niluwalhati din naman niya. So pansinin natin, ang ating pong kaligtasan wala sa tao. Wala sa plano ng tao, wala sa gawa ng tao, sapagkat ang kaligtasan natin, ito'y nagmula sa Diyos. From eternity past, siya po ay pumili o tinatawag na mayroon pong foreknowledge ang Diyos. Kinilala niya na ng kanyang pag-ibig. Mayroon na siyang relasyon sa inyo bago pa lamang likhain ang mundo. Yun. Pinili ka na bago pa lamang likhain ang mundo. At ang mga pinili ay kanya namang itinalaga. Itinalaga na maging katulad ng kanyang anak na si Kristo. Gusto kong basahin ang Ephesians chapter 1, verse 4. Ganito ang sabi, ayon sa pagkapili niya sa atin, yun, foreknowledge, sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y, yun yung pagtatalaga, upang tayo maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Pero yun, makikita natin sa Romans 8:29, ganun ding pangungusap, pero magkaiba naman, ito'y upang maging tayo ay maging katulad ni Kristo. Romans 8:29, sapagkat ang mga nakilala, yung kanyang mga pinili before the foundation of the world, nang una pa ay itinalaga. Yun naman ikalawa, itinalaga naman yan na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. So ang ating kaligtasan, ito'y plano ng Diyos. Ginawa niya ito bago palikay ng mundo, kinilala na niya ang kanyang mga tao, at ang mga kinilala niya ay itinalaga niya na maging tulad kay Kristo. Ang sabi sa Ephesians, upang maging banal at walang kapintasan. Kaya Romans chapter 9 verse 16, ganito ang sinasabi. Kaya ito ay hindi ayon sa kalooban o pagsisikap ng tao, kundi ayon sa habag ng Diyos. So, ang kaligtasan natin wala talaga sa tao. Ang tao po hindi nag-iisip na siya maligtas ayon sa paraan ng Diyos, kundi ito po ay pinili ng Diyos, itinalaga ng Panginoon. Before the foundation of the world, kanya nang kinilala, at ang mga kinilala ay kinalaga upang sila ay maging tulad kay Kristo o maging banal at walang kapintasan. Na para mangyari yan, mga kapatid, para mangyari yan, ayun. Kailangan tawagin. Pag sinabi tawagin tayo, alam natin na tayo tinatawag ng Diyos sa pamagitan ng salita ng Panginoon. At sa pagkatawag sa atin, sa ibang termino niyan sa ating doktrina ay effectual calling. Bakit po sinabing effectual calling? Sapagkat sa pagtawag sa atin,
nangyayari ang regeneration and conversion. Kaya effectual ito, hindi maaring tanggihan sapagkat binabago ng Diyos ang puso ng tao upang siya'y sumampalataya. Kaya ang pagkakasabi diyan, pagtawag yung calling, sanhi ng regeneration at ng conversion. Yun ang dahilan kung bakit tayo ipinapanganak na muli at binabago. Binibigyan tayo ng bagong puso, bagong espiritu, at tayo tinitirhan ng espiritu ng Panginoon. At sa conversion and regeneration, tinatanggap natin, una, ang pananampalataya. Doon lamang tayo nagkakaroon ng pananampalataya, kung tawagin yan, saving faith. Pananampalatayang kaloob ng Diyos upang sumampalataya doon sa krus na yun, si Kristo. Okay? Si Kristo sumampalataya. Dalawa, andyan din ang pagsisisi. Kaya ang pagsisisi ng mga tao sa ating panahon ngayon, hindi yan ayon sa Biblia, gawa ng tao yan. Sa totoong pagsisisi, ito'y tungo sa buhay. Ito yung makapagbabago sa atin, ito yung mag-uudyok sa atin para kilalanin ang ating kasalanan upang pagsisihan natin yan. So once na ikay tumanggap ng pananampalataya, naligtas ka kay Kristo, dahil ikaw ay tinawag, ikaw ay pinanganak na muli, ikaw ay na-convert, tuloy-tuloy ang pananampalataya mo hanggang katapusan, hanggang narito tayo. Tuloy-tuloy din ang yung pagsisisi sa iyong kasalanan every day sa iyong buhay. Repentance unto life. Ngayon, pagkatapos niyan, diyan ka inaring ganap. Kaya ikaw ay ginajustify. Inaaring ganap ka na tila wala kang nagawang kasalanan sapagkat yung kasalanan ay napunta doon sa krus kay Kristo. At dahil ikaw ay inaring ganap, natural, ikaw ay nagkaroon ng relasyon sa Diyos. Ikaw ay inampon, nagiging anak ka ng Diyos. John 1:12, sino man tumang dapat sumampalataya kay Kristo, binibigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. So ikaw ay anak ng Diyos. So kung pagiging anak natin sa Diyos, hindi rin sa atin. Ito'y bunga ng pagpili sa atin, pagtalaga sa atin, pagtawag sa atin, pagkapanganak sa atin, conversion sa atin, pananampalataya at pagsisisi, inaring ka na, kaya mayroon tayong karapatan maging anak ng Diyos at kasunod, ang sabi diyan, tayo po ay pinapabanal. Namumuhay tayo sa kabanalan. Ang relasyon natin, panibago ngayon sa kapangyarihan ng kasalanan. Hindi na tayo alipin, pero nandiyan pa rin ang power of sin, pero hindi na tayo alipin dahil tayo po ay nakapag-confess na. May repentance na tayo. At dahil diyan, we will persevere unto the end. Tayo ay magpapatuloy ng wakas sapagkat ang Diyos ang nagpe-preserve sa atin. Tayo nagbibigay sa atin ng kalakasan tagumpay sa bawat araw. Kanya nga, ang ginagawa nito, sunod, ay definitive sanctification. Simula nung tayo sumampalataya, tayo ay nahiwalay na, pagal na tayo, lumang pagkatawaran na, at ngayon, katungkulan na natin ang magpakabanal, progressive. So, doon pa lamang papasok ang katungkulan ng tao. Kaya kapag nag-preach ang isang mananalal na magsisi kayo, alam natin po anong background. Pero doon sa mga hindi pa mananampalataya, malayo sila. Pero hindi nangangahulugan na hindi natin tawagan ang mga tao na sumampalataya sa ating Panginoon, magsisi ng kanyang kasalanan, sapagkat hindi natin nakita kung siya ba ay tinawag na, itinalaga na regenerate na. Kaya ang tungkulin ng mananalal is to preach the gospel, law and grace. No? Batas, kautusan, at biyaya ng Panginoon. Batas, ungkatin ng kasalanan, biyaya ng Diyos yung gospel upang sumampalataya kay Kristo na tanging kanilang tagapagligtas. Kaya ngayon, pagka tayo po ay nagpapatuloy sa ating progressive sanctification, we will be glorified. Ito na yung final destination natin. Itong pagkahubog kay Kristo. Kumpleto ng tayo. So yun po yung order of salvation. So alam na natin kung ano yung paano natin paliwanag ang ating kaligtasan. Nakita nyo, wala po sa tao. Nagkaroon lang tayo ng ating katungkulan kung tayo po yung naligtas na pagdating sa sanctification. Yung pagpapakabanal natin, pamumuhay sa katwiran, katungkulan natin yon. Bagamat ang Diyos ang siyang nagpe-preserve sa atin.
Babagsak man tayo dahil tayo hindi pa perfecto, pero ang Diyos ang sumasalo sa atin para makapagpatuloy tayo. No? Dahil nga ng buhay natin, akala natin, pagka tayo naging Kristiyano, ipataas palagi yung ating buhay. Lumalago tayo. Ang sanctification natin ay talagang laging pataas. Pero sa realidad, ilang beses kayo bumabagsak. Na? Ang buhay natin, pag tayo po ay ginanahan Sunday, ating tayo pataas. Tapos Monday, wala na naman, bagsak na sa kasalanan naman. The next time, akyat na naman. No? Bagsak. Yan ang ating takbo ng ating Kristyanismo. Pero kung titignan natin sa malayong pananaw, ay yung ating buhay Kristiyano, yung progressive sanctification natin, kumbaga sa bundok pag malayo, ang tingin natin yan straight lang yung bundok pataas, di ba? Pero kung nandun ka sa akto, may mga bangin dyan, may iwang ka dyan, nagkakasugat siya, bago ka magpapatuloy, yun ang buhay Kristiyano. Maraming pagbagsak, maraming kamalian, pero sa pananaw ng Diyos, progressive ang ating sanctification. Kailangan lang na tayo ay laging nagpapatuloy sa pananampalataya at nagpapatuloy sa ating pag-ask ng forgiveness, repentance unto life. Believing sa Panginoon, walang katapusan. Na once na tayo po'y na-save, tayo patuloy na sinisave ng Panginoon. So, yung background na yan, gusto kong dumako tayo sa ating napag-aralan pagdating dito sa kaligtasang biyaya. Una, natalakay natin ang pagbagsak ng tao, di ba? Nilikha ang tao ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Yung panloob, hindi yung outward, sapagkat ang Diyos ay walang wangis. Isang idolatry o pagsampa sa Diyos-Diyosan, kahit na tayo ay nakikreate ng anumang image o light, kapag tayo tumatawag sa Diyos, that is idolatry. Hindi dapat natin gawin yon. Walang anumang signs, kundi believing. Tayo sumasampalataya sa hindi natin nakikita. Pero nandyan siya, anumang oras, hindi siya nawawala. So ngayon, tayo po ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos, pero bumagsak ang tao sa kasalanan. Yung wangis ng Diyos na yun nasa atin, ito po ay na-mark, ito ay nasira. Pero hindi nawala. Hindi nawala. Ito'y nasira. At ang pagkasirang ito, mga kapatid, ito yung problema ngayon ng tao, total depraved. Bagamat kilala ang Diyos, pero hindi nila hinahanap ang totoong Diyos. Bakit? Yung larawan ng Diyos sira sa atin, parang basag na salamin. Ang isang salamin, espiho, na pag tinignan natin buo, ay nakikita yung ating buong larawan. Pero nung bumagsak ang tao sa kasalanan, nabasag yan. Nagkadurog-durog. Kaya kung titignan mo ang mga durog, hindi mo makita sarili mo. Sa isang salamin, makita mata mo lang. Sa kabila naman, labi lang. Sa kabila naman, tenga lang. Ganon ang tingin ng tao na basag yung larawan ng Diyos sa kanya, ang tingin niya sa mga bagay, Diyos. Pero sumasamba sila sa iba't ibang Diyos, iba't ibang katuwiran. Kaya makikita nyo, bagamat sila ay mga intellectual na tao, matatalino sila, pero hindi nila maunawaan ang spiritual na bagay. Bakit? Basag yung larawan ng Diyos sa kanila. Kailangan yan ibalik. Ano pa paano? Yun nga, regeneration. Kailangan ipanganak siya muli para mabuo yung larawan ng Diyos at hubugin ito hanggang sa maging kumpletong pagkahubog natin kay Kristo. Kaya iba ngayon ang Kristiyano, may bago siyang larawan ng Diyos na kalarawan ni Kristo. Kay Adan, larawan ng Diyos, pero nabasag, pero hindi nawala. Kaya yun ang ating pagsisikap na kailangan maibalik ang tao sa totoong larawan. Ay hindi na larawan tulad kay Adan, kundi larawan ni Yesu Kristo. Kaya ang object po ng ating faith ay Jesus Christ. Kay Jesus Christ alone. Sapagkat sinasabi yan sa Romans 8:29, na tayo po, ang sabi dyan, sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa, ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak. So ngayon, dahil bumagsak ang tao, nasira ang relasyon. Kumbaga, namatay ang relasyon ng tao sa Diyos. Pag sinabing namatay, alam naman natin, ito'y tumutukoy sa physical na kamatayan. Once ng kaluluwa o espiritu ng tao ay naghiwalay sa katawan, mayroong nangyayaring death. Okay? Mayroong nangyayaring death, yung hiwalay.
Ngayon, ang tao nung bumagsak, nahiwalay ang Diyos. Nagkaroon ng spiritual death. Spiritual death. Hindi pwedeng magkaroon ng spiritual na ugnayan muli kung hindi ito gawa ng Diyos. Kaya yan ang makikita natin. No? So ang tao, simula nung magkasala, hiwalay po yan. Malayong malayo sa Diyos. Ang tanging solusyon dyan ay ang Diyos ang gagawa. Isined niya ang kanyang bugtong na anak before the foundation of the world. Makikita natin yan sa Revelation 13. Na bago pa lamang likhain ng mundo, itinalaga na si Jesus. Pinatay na para sa kaligtasan ng mga pinili ng Diyos. At tatawagin sila. John 10:27, na sabi ni Jesus Christ, kilala ko ang aking mga tupa, nakikinig sila sa aking tinig, at sila'y sumusunod sa akin. John 5:25, ang mga patay ay makikinig o marinig ang tinig ni Jesus at sila'y babangon. That is spiritual birth. No? Sa pangangaral, marinig nila ang tinig ni Jesus at tatayo, mabubuhay yung mga patay. Patay sa Espiritu. Ngayon, makita natin na sinabi sa Bible, sa Romans 3:10, walang matuwid, walang kaitisan. Yun ang katunayan, lahat ng tao ay depraved. Walang matuwid, wala kahit isa. Gaya ng sinabi ko noon na tulad ng baso. No? Ang basong malinis ng tubig, pag yan ay namansahan ng tinta at napatakan kahit isa lang, nagiging itim na yon. Wala nang malinis na tubig doon. Ito ay kontaminado ng tinta. Now, yung tinta na yon, kumakatawan sa kasalanan. Ang kasalanan ay higit pa sa lason sapagkat papatayin ka sa impyerno nito. Isang kasalanan lang ang pumasok sa baso na yan, lahat po nang nandoon ay kontaminado ng kasalanan, kaya walang matuwid, wala sa buhay ng tao. Lahat ay makasalanan. Lahat ay makasalanan. Kaya nakita nyo, napakabiyaya po kung maunawaan natin ang kaligtasan. Sapagkat kung hindi mo maunawaan ang kaligtasan, ang larawan ng Diyos sa iyo, basag. Wala kang tamang pananampalataya, walang tamang pagsisisi, panay pang sanlibutan. So dahil dyan, wala pong matuwid kahit isa. Then, ikalawa, pinag-aaral natin ang epekto ng kasalanan. Ang epekto nito talaga namang binasag o sinira, minantsahan una ang ating puso. Kaya ang sabi Jeremiah 17:9, ang puso ang pinaka-mandaraya sa lahat. At pinakamasama, sinong nakakaunawa? Tanging Diyos lang. Para tao ngayon, sa ating paligid, sabihin, huwag mo kong hatulin. Hindi mo nakikita ang aking puso. Ako'y isang taong matuwid, matulungin. Oo nga. Pero sa sinasabi mo, dinadaya ka lamang ng puso mo, dahil sabi ng Biblia, wala pong malinis na puso. Yan ay pinakasinungaling at napakasama. Tanging Diyos lang ang nakakaunawa dyan. Pangalawa, ang namansan sa atin, yung isang faculty pa natin, yung isipan ng tao. Ang isipan ng tao ay napakarumi, makalaman, laging kaaway ang Diyos. Romans 8:5 hanggang 8. At pangatlong faculty sa bahagi sa ating pagkatao ay ang ating will. Wala po tayong malayang kalooban. Okay? Tulad ng baso na napuno ng tinta, yun ang buhay mo. Nandun ka. Sinasabi noong taong yon sa larangan ng kasalanan, siya may kalayaan. Totoo, may kalayaan siya doon sa loob ng baso lamang. Pero wala siyang kalooban sa labas ng baso o sa kalooban ng Diyos. Hanggang doon siya sa buhay makasalanan. Yung kanyang pangangatwiran, yung kanyang kabutihan, yung kanyang pagkareliyoso, hanggang doon lang siya sa loob ng baso. Kailangan siyang makalabas sa baso at yan ay gawa ng Diyos. Ayan, tinuro sa ating kasasayan kung paano tayo pinalalabas diyan. Kaya ang tao po, malaya siyang kumilos sa kanyang likas na kasalanan. Pero wala siyang kalayaang kumilos ayon sa kalooban ng Diyos, kundi ayon lamang sa kalooban ng makasalanang tao. So yun po ang nangyayari.
Kaya lahat po ng tao na hindi pa naliligtas, bagamat kilala nila ang Diyos, bagamat tumatawag sila sa Diyos, bagamat sumasamba sila sa Diyos, pero saan sila sumasamba? Hindi sa totoong Diyos, kundi sa kanilang alam na Diyos-Diyosan sa mundong ito. Ang sabi sa Biblia, kanino silang anak? Dahil ang Kristiyano, binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos, sapagkat sila ay inaring ganap. Sino yung kaninong anak itong mga hindi mananampalataya? Napakalinaw po dyan. John 8:44. Sila ay anak ng kanilang amang Diablo. Sapagkat kung ano ang gusto ng Diablo, lahat ng kasinungalingan nasa Diablo, wala siyang katotohanan. Yan ang ginagawa ng maraming tao. Mga pagsisinungaling. Okay? Magpapakita ng mabait, magpapahayag ng pangako sa kanyang kabaitan, pero kapag nagigipit, lumalabas yung totoo. Hindi siya totoong mapagkakatiwalaan. So yun po yun. Ngayon, dumakon tayo sa katlo, ang larawan ng pagbagsak ng tao. Ang ating teksto dyan ay John chapter 11, verse 1 to 44. Mahaba po yan. Pero alam kong nabasa nyo na yan at narinig nyo na tungkol sa kasaysayan ni Lazarus. Kilala nyo si Lazarus. Siya ay kapatid ni Maria at ni Josepina. Okay. Kapatid ni Magdalena. Martha. Okay. Ang tatlong ito, mga suod na kaibigan ni Jesus Christ. Suod, ano ba Tagalog yung suod? Matalik na kaibigan. Matalik na kaibigan ni Jesus Christ. Isang araw, si Lazarus po ay nagkasakit. At ang sakit niya, grabe. Hindi akalain ng magkapatid na kay lakas-lakas ng kanilang kapatid na si Lazarus, biglang naratay. Pinasundo nila si Jesus Christ. Pinatawag nila si Jesus Christ. Pero yung mga sumundo kay Kristo, ay napakalayo na ang pinuntahan nila. 2 araw bago nila natagpuan si Jesus. 2 araw. At yung magkapatid na si Martha at si Maria, habang naghihintay kay Jesus, wala pa, namatay si Lazarus. Namatay si Lazarus. At yun namang sumundo kay Jesus Christ, 2 araw nakalipas, sabi niya, Rabbi, ang iyong kaibigan, si Lazarus, ay may sakit. Ang sabi ng Panginoon, hindi siya mamamatay. Pero Panginoon, 2 araw na. Marahil patay na siya. Pero sabi ng Panginoon, hindi yan nahandong sa kamatayan. Ibig sabihin, ang mga nagsundo, ang nakala nila, ay si Lazarus hindi mamatay. Umuwi sila. Pero ang Panginoon, nakalipas doon ng 2 araw uli, 4 na araw bago siya umuwi para tignan si Lazarus. Pagdating doon, 4 na araw na si Lazarus nakalibing sa isang yungib. Ganun ang libingan nila eh. May yungib na butas, ilalagay doon, tapos tatakpan din ng bato. Tapos pinagugulong lang yun kapag titignan, kung bibisitahin o impalsa mo. Ngayon, pagdating ni Jesus Christ, umiiyak tong si Martha. Nagsabi niya, Panginoon, kung nandito ka lang sana, hindi ba mamatay ang kapatid kong si Lazarus? May kita natin si Martha, puno siya ng pananampalataya na kung si Jesus ay nasa presence nila, lahat ng imposible ay maaaring maging posible. Pero wala siya ng time na yun. Ganun ba nangyari sa atin? Minsan pag may problema tayo, tila wala si Kristo, kaya bigo tayo. Kaya tayo humakbang sa maling desisyon. Gumagawa na tayo pinangunahan ng Diyos. Kaya nakala nila, pag absence ng Panginoon, wala kang magagawa. Pero sabi ni Jesus Christ, ito sinasabi ko sa inyo noong una. Nasa pamagitan nito, maruluwalhati ang anak ng tao. At tumakbo naman si Maria. Kasama ang napakarami, libong mga tao na ikinamay sa kanila at sinamahan
si Maria para punta kay Jesus Christ. Kaya ang sabi sa John 11 verse 35, Jesus wept. Siya umiyak. Bakit? Mahal naman si Lazarus. Mahal naman niya ang kanyang mga kapatid, si Martha at si Maria. Talaga namang hulog ang puso ni Jesus Christ. Pero ang sabi Jesus Christ, I am the life and the resurrection. Whoever believes in me shall live and he will never die. Sino mang sumasampalataya sa akin ay mabubuhay at kailanman hindi na siya mamamatay. Turo niyo sa akin, saan nakalibing si Lazarus? Ang sabi ni Martha, Panginoon, wag. 4 na araw na, mabaho na po yan. Mabaho na. Nakita na ba kayo ng patay? Habang pinag-aralan ko ito, ang nakikita ko yung auntie namin, si Mrs. King, na nakaturo din sa Manila Memorial Park. Si Mrs. King, meron siyang gamot na hindi naagnas yung hindi nagbago yung katawan. Kasi may mga pera sila. Sariwang-sariwa pa siya. Pero, pag hinawakan ko siya, parang kahoy na lang. Malamig. Kahoy. Tapos, pag nilapitan ko siya, marinig mo yung amoy talaga. Amoy, bagamat may medisina, pero maamoy siya. Ang amoy ay amoy patay. So yun ang nangyayari. Malamig, parang kahoy, walang pakiramdam, walang hangarin, hindi nakakarinig, walang reaksyon sa mga bisita, hindi nakakaramdam ng pagmamahal. Patay. At ganun ang nangyayari kay Lazarus. Isa siyang malamig, isa siyang mabaho, isa siyang patay, walang pakiramdam, wala siyang pag-asa, walang pangarap sa buhay. Ganyan ang kalagayan ng isang taong patay sa spiritual. Ganyan ang kalagayan ng taong hiwalay sa Diyos. Bagamat kilala nila ang Diyos, pero patay sila sa relasyon sa Panginoon. Siya isang malamig, siya isang mabaho, siya isang walang pakiramdam, walang pag-asa, hindi maaaring umibig. Ang mahal lamang ibigin niya ay yung mga bato. Wala siyang pakialam. At yan po inilarawan ang kalagayan ng isang unbeliever kay Lazarus. Yan ang kalagayan. Yan ang kalagayan natin. Yan ang kalagayan ko noon. Nakikipagdebate ako tungkol sa Diyos. Marami akong alam tungkol sa Diyos. Nagbabasa ako ng nobinahan, nagbabasa ako ng Lord's Prayer. Lahat yatang libro ginagamit ng nanay ko dahil sinunguna sa mga padasal. Binabasa ko kaya may alam mo kunti sa Diyos. Pero yung kaalaman ko ay patay. Nasa kalagayan akong patay. Basag yung larawan ng Diyos. Hindi ko kilala ang Diyos na totoo. Pero sa aking puso, pinagmamalaki ko, kilala ko ang Diyos. Alam ng Diyos ang puso ko. Yan pong kalagayan dito. So anong kalagayan ng pisikal ni Lazarus? Patay. Manhid, walang pakiramdam. Hindi nakakarinig, walang pag-asa, walang pagmamahal, walang hangarin na mabuhay. Tagayan mo siya, hindi yan kibot. Wala pong mangyayari. Dalhin mo si Kristo mismo sa harapan niya. Si Jesus na mismo dalhin mo sa harapan niya. At sabihin mo, talataya ka, ibigin mo si Jesus. Hanggat siya patay, hindi siya makakilala sa totoong Jesus. Now, I want you to think. Gusto kong mag-isip kayo. Kilala niyo ba si Jesus? Pero bakit hindi kayo nakakasunod sa kalooban ni Jesus? Bakit kayo tumatakas pa? Kayo lumalayo pa? Hindi kayo lumalapit sa gawain ng Panginoon? Bakit? Buhay ba kayo? May relasyon ba kayo sa Panginoon? No, patay kayo. Ay hindi niyo magawa ang umibig, ang magnasa kay Jesus. Sapagkat yun ang totoong kalagayan mo. Isa kang malamig, isa kang manhid, isa kang patay. Wala kang hangarin sa Diyos. Wala kang totoong relasyon sa Diyos. Mabaho. Mabaho sa kasalanan. Mabaho sa kayabangan. Mabaho sa lahat ng mga
karumihan sa mundong ito. Walang damdamin pagdating sa spiritual. Walang pag-asa. Laging kaaway ang Diyos. Mas ibig nila sampahin ang mga bato. Mas ibig na sampahin ang mga bagay kaysa sa totoong Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay. Bakit hindi mo alam yan? Dahil patay ka sa relasyon. Mali bang ikaw ay kinilala ng Diyos? Itinalaga, tinawag upang mabago ang iyong puso. Kung ka lamang magkakaroon ng totoong pananampalataya at totoong pagkilala ng iyong kasalanan at ikaw'y magsisisi. Ngayon, kahit ang kalagayan mo patay, ngunit kapag ka ang tinig ni Jesus ay dumating sa iyo at binuksan ni Jesus ang iyong puso, gaano makalamig, kabangkay, kapatay ang iyong sarili. John 5:25, ganito ang pagkakasabi. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ito si Jesus mismo ang nagpapatotoo at nagpapatunay sa mga taong patay. Ang sabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, dumarating ang oras at ngayon na nga. Marahil ikaw ngayon, hindi mo alam to, pero naunawaan mo, kinakausap ka ngayon ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral. Ito na nga ang oras na ito na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at makanig, ang atang makanig ay mabubuhay. Doon ka lamang magkakaroon ng buhay. Kapag narinig mo ang tinig ni Jesus, kung iyong pinapakinggan ng pangangaral at iyong isuko ang iyong sarili na apart from Christ, you are nothing. You can do nothing. Ang sino mang hiwalay kay Kristo, walang magagawa sa kanyang sarili. Mamamatay siyang patay sa impyerno. Ibig sabihin, mamamatay siyang walang relasyon kay Kristo. Bagamat kilala niya ang Diyos, kilala niya si Jesus, pero wala siyang relasyon kay Yesu Kristo. Pero yun ang pag-asa. Narinig mo ang tinig ni Jesus sa pangangaral. Sapagat ang pananampalataya ay dumarating sa pagkikinig at pakikinig ng salita ni Kristo. Kaya ngayon, nag-uutos at mag-uutos si Kristo ngayon sa iyong puso. Tulad ng pag-uutos kay Lazarus. Si Lazarus, binuksan ang yungib. Ang sabi ng mga tao, wag, magbaho na yan. Nag-atrasan ng napakaraming libo-libong tao sapagkat patay na si Lazarus. Maaaring nag-deteriorate na siya. Apat na araw na lumipas. Yun ang kalagay ni Lazarus. Pero si Jesus Christ ay tumawag kay Lazarus. Ang sabi ng Panginoon, Lazarus! Ano sabi sa John 5:25? Maririnig ng mga patay ang tinig ng Panginoon. Sapagkat ang tinig ng Panginoon ay mag-uutos sa mga patay. John 11:43, ganito ang sabi. Nang masabi niya ang mga ito, sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazarus! Lumabas ka! Malaking ito, mga tao rito nasasabi, sino ba itong mag-uutos sa patay? Palalabasin? Alam niyang patay? Alam niyang hindi siya marinig? Alam niyang patay na yun, malamig na bangkay? Mabaho na? Tapos tatawagin ang kanyang pangalan? Tatawagin at utos siyang lumabas? Mga kapatid, ang pagpili sa atin before the foundation of the world, kilala ka na kung anong pangalan mo. Kahit magpalit-palit ka pa ng pangalan sa buhay mo, mag-alias-alias ka pa, pero sa kalagayan ito, kung ikaw nakakarinig, marinig mo, tinatawag ka. Tulad kay Lazarus, patay mo na tinawag, Lazarus, lumabas ka. Dahil kinahanglan ni Jesus sa kanyang mga tupa. Minsan, ngayong ako'y Kristiyano na, sinasabi ko palagi, bakit ako tinawag ng Panginoon 37 years na? 37 years old na ako. Yung buhay ko, mula 36 pababa, sayang. Panay karong lang ginagawa ko kasalanan. Kung sana nakilala ko siya.
Sana makapaglingkod ako mahaba-haba ngayon. Pero natin, may takdang araw, may takdang panahon, may takdang pangyayari ang pagtawag sa iyo ng Panginoon. Isa lang dito, mayroon ditong personal encounter with Jesus Christ sa interview. Nakita ko yun. Isa rito. Marami siyang mga regrets sa mga nakaraan niyang buhay. Hindi niya pinapakinggan ng parents niya. At ang sabi niya, kilala niya raw ang Panginoon. At sabi niya, ligtas na siya. Pero nung tanongin namin ni Pastor Raji, doon pa lamang sa pagkasabi niya, yung turos yun ang kanyang personal encounter with Christ. Doon pa lamang siya na-save. Kaya kahanga-hanga ginawa ng Diyos sa interview ko lang. Mamaya may magpapatutuo niya. Hindi ko na sabihin ng pangalan kung sino siya. See, may takdang panahon eh. Hindi ayon sa gusto natin. Kaya nga ang salvation natin walang petsa. Walang buwan, walang lugar. Kundi ito po yung nangyayari na hindi mo nalalaman. Maring ngayon nakikinig ka, binubuhay ka na ng banal na Espiritu. Remember yung pagtuo ni Pastor Steve? Mayroong isang church na malaking iglesia. Nasa mga 400 ang members. Pero wala silang formal membership dahil hindi sila naniniwala sa membership. Pero nasa Biblia, napakalinaw yan. Tapos sabihin mong sumusunod ka sa kanuban ng Diyos, tapos hindi mo nasusunod yung membership. Walang salitang membership, pero lahat po ng ginagawa ng mga nanampalataya, nagkakasama-sama bilang na bilang. So, in-interview ni Pastor Steve, for 3 months yata siya nagturo. Pagkatapos ng interview, hindi lahat ng 400 ay talagang naging miyembro. At bandang huli, sabi niya, tatawagan kong pastor para sa interview. Natatawa yung pastor eh. Ayon sa kwento ni Pastor Steve, natawa yung pastor. Ako, pastor, ang dami niya nalikas, tapos ako, interview mo ako, hindi na kailangan, pastor. No. Kailangan lang makita ng mga kapatiran, mga membro mo, na nag-under ka rin, nagpapasakop ka rin sa pamamaraan ng Diyos at hindi sa iyong sarili. In-interview siya, hindi makasagot. Hindi makasagot yung pastor. Tinitigan siya ni Pastor Steve, meaning to say, you are not safe. Biglang humagulhol yung pastor na yun. Humagulhol kasi pag halos kumuha kay Pastor Steve. Ano dapat kong gawin kung ako'y maligtas? Itong pastor na ito, siya yung nagsusuko ng tinapay ng buhay sa mga attenders niya, pero siya mismo hindi kumain ng tinapay na buhay na kanyang pinapangaral. Pero yung time na yun, nagkaroon ng personal encounter yung pastor. Doon mismo na say yung pastor na yun. Eh hindi kataka-taka na mayroong ganong nangyayari. Kaya nga, huwag niyong sabihin, ligtas na kayo dahil matagal na kayo ma-attend. Pero hindi niyo pa rin maintindihan ang kaligtasan. Ayaw pa rin magpasakop sa iglesia, ayaw niyo magpabautismo. Bakit? Utos ng Panginoon yan, Great Commission of God sa lahat ng Kristiyano. Tungkulin ng mga pastor, go and preach the gospel, make disciples, gawing mga alagad. Kapag sila'y naging alagad na at ready na sila, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Bakit? Naunawaan nila na sila'y Kristiyano. At dahil sila magpabautismo, imposibleng hindi sila sasama sa mga naligtas upang turuan sila hanggang sa pagdating ng Panginoon. That is Great Commission of God, of the Lord. Kaya nga ang bautismo, ito yung unang tanda na ikaw'y nagpapasakop kay Jesus dahil ikaw ay naligtas kay Jesus. Ay kung ayaw magpabautismo, paano sinabing Kristiyano ka? You don't believe Christ, you did not submit. Hindi ka nagpapasakop. Paano nangyari naging Kristiyano ka? Kaya po ang kaligtasan po ay hiwala sa atin, sa ating panahon, sa ating paraan, sa ating gusto. Gawa ng Diyos yan. Tayong lahat ay patay dati, pero narinig natin ang tinig ni si Kristo habang tayo nakikinig ng preaching. Sa tuwing lalabas po ang salita ni Jesus
sa bibig po ng mga mangangaral. Ang sabi ni Jesus Christ sa John 6:63, anong sabi ng Panginoon doon? Ang salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu, walang magagawa ang laman. At ang Espiritu ang siyang nagbibigay buhay. Word of God ay Espiritu at ito nagbibigay buhay sa bawat nakikinig. Kaya sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 23, kayo ay muli ng pinanganak sa hindi kumukupas na binhi, kundi sa walang pagkakakupas na binhi ng salita ng Panginoon. You are born again by the Word of God. Sapagkat ang salita ng Diyos ay Espiritu. At anong nangyari kay Lazarus? Lazarus! Come forth! Aba, sa higaan nakagano si Lazarus. 4 na araw ng patay. Nagdidikay na. Mabaho na. Biglang bumukas ang mata. Tumayo. At lumulundag-lundag palabas ng libingan. Kasi nakatali eh. Ganun ang kanilang patay noon. Nakatali parang suman. Kaya sabi Jesus Christ, kalagan niyo siya. Kalagan niyo siya. Yan ang tungkulin ng mga teachers, pastor, nakalagan ang bawat isang mananampalataya sa kanilang mga kasalanan. Kaya mahalaga po ang preaching, teaching sa loob ng iglesia. Napakalaga niya. Sapagkat we are not perfect yet. Kailangan natin ang ministry ng pastors and teachers, ng evangelist sa church na ito. At si Lazarus po ay nabuhay. Pero alam natin, siya'y muling mamamatay. Tanging si Christ lang ang nabuhay na maguli na hindi na kailanman mamamatay. Mamamatay pa rin. Tayo, na nabuhay na maguli sa ating spiritual, mamamatay pa rin tayo sa physical. Pagdating ng araw na yan, but in the twinkling of an eye, we will be changed. Yung ating physical body ay magiging glorified body, heavenly body. Philippians 3:20. At hindi mangyayari yan sa iyo na sinasabing Kristiyano ko pero walang pagpapasakop sa kalooban ni Kristo. Hindi namin patunayang Kristiyano nga. Kaya napakalaga po ng bautismo sapagkat utos siya ng Panginoon, Great Commission of Christ. So, yan po ang paglalarawan po. Iko-quote ko lang si Martin Luther. So, ang pagbabago ng buhay ng tao, wala sa tao, hindi magagawa. Tanging Diyos lang. At wala siyang kakayanan. Never sa tao na magkaroon siya ng kakayanan baguhin ang kanyang sarili at lumapit sa Diyos. No? Maliban na ang Diyos ang tumawag sa kanya, bigyan siya ng kakayanan sumampalataya at magsisi ng kanyang kasalanan. Kaya napakalaga po ang pakikinig ng pangangaralan ganito. Ang sabi ni Martin Luther, quote, sa English po, if men were able in the slightest degree to try to move in God's direction, there would be no need for God to save them. He would allow them to save themselves, but no man is able even to attempt it. Kahit sino mang mag-isip o magsubok, wala pong taong magsusubok. Kung pababayaan ng Diyos ang tao sa kanilang sarili para maligtas, walang maliligtas. But by the grace of God, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang dakilang habag, before the foundation of the world, kinausap ka na, pinili ka na ng Diyos, at itinalaga ka kay Kristo, at tinawag ka sa pamagitan ng Ebanghelyo, at sa pagkakatawag na yun, ikaw ay pinanganak na muli at binago, binigyan ng bagong puso at espiritu, at kasabay dyan, ang maunawaan natin, magkakaroon tayo ng habag sa ating mga kapatid, sa ating mga anak, sapagkat sila nagtitiwala sa kanilang sariling kaalaman.
Hindi nila alam ang kalooban ng Diyos. Hindi nila kaalam ang plano ng Diyos. Kaya kailangan lang na maging bukas ang ating bibig upang ipahayag si Kristo sa kanila. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito, sa iyo po mga salita. Tunay na ayon po sa order of salvation, nakita namin ang iyong gawa. At sa kasaysayan po ng katubusan, nakita namin ang iyong gawa sa pamagitan kay Kristo. Na tunay, Panginoon, nilikha niyong mundo sapagkat narito kaming mga makasalanan at naghihintay sa iyo pong pangako Mesiyas at dumating na nga. At siya po'y nag-ari ng kanyang buhay upang kami tubusin sa aming mga kasalanan at ito'y aming sinampalatayanan. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus.